Magandang gabi po sa aking mga kababayang Pilipino dyan sa Pilipinas at kung saan man kayo naroon ngayon sa mundo. Bago po akong simula, batiin ko lang aking mga kaibigan at mga viewers na nandito na. Si Sir KB, Sis Best Friend, Sir Hero, Sir Al Olalia, Sir Rabuy. Magandang gabi po sa inyo. Ito po nga yung ating topic, ating pick-up news. Ito nga po tungkol sa kudeta daw, no? Binabalak ng mga hindi natin alam na mga grupo at sabi nga nila mga retired officials ng military. Yun yung balita. Alam niyo po ba na ito po makakasama po to sa sa ating imahe, sa imahe ng bansa natin. Parang po to, parang ito nga po, 'di ba? Parang nagkakaroon na tayo ng chance na magkaroon tayo ng maraming investor na pupunta dito sa bansa natin galing sa Japan. Alam ko naman po na siguro nakita nyo rin sa news, no? Nandiyan nga si Kishida, yung Prime Minister ng Japan, diyan na nagpunta sa bansa natin, pinapalakas nila yung ugnayan ng Pilipinas at saka ng Japan. Itong para po sa akin, pag may mga ganitong grupo nagtatangkang isabotahe yung Pilipinas, ay makakasama po to sa ating imahe ng ating bansa. Kaya sana po yung ating mga military wag sumali sa mga ganitong pag-iikayat ng mga masasamang elemento dyan sa ating military, no? Gusto nila makuha yung kanilang panariling agenda, yung kagustuhin, no? Gusto nila makuha yung sa pangsarili nila interest, no? Hindi naman para sa bansa natin yan. Pag kung gusto nyo po talagang maggumanda yung bansa natin, hindi nyo sisirain yung imahe ng Pilipinas, eh. Kasi yan po yung isang mahalaga para makahatak mahalagang bagay para makahatak ng mga investor sa bansa natin, ay yung imahe po, para po kayong nangliligaw din ng ng babae niyan, 'di ba? Kailangan malinis ka, no? Yung imahe mo, 'di ba? Yun eh, parang ganun po yun, para nililigawan mo yung investor, no? Pag ganito po ang mangyayari sa bansa natin, ay alam nyo na, hindi na natin makakamit na naman ang ating dream, ang ating gustong makamit na goal, na umangat ang ating bansa sa kahirapan, no? Hindi natin makakamit yan. Yung mga kakaunting mga tao lang ang makakakuha at makikinabang na naman ng tamis, no? Yan mga kanya-kanyang interest nila, makukuha nila yung sarap, pera, no? Diyan sa ating kalaban na bansa. Alam niyo naman po siguro kung sino yung kalaban, tinutukoy ko kalaban nating bansa, no? Kaya sana po wag kayong mahikayat dito sa mga panawagan na to na makakasira ng imahe ng ating bansa. Teka lang po, andito na ata si Sis Best Friend. Pakiatin ko lang po, andito rin pala si Sir Gis. Sir Gis, ayan na po kayo. Teka lang po, pakiatin ko lang sila. At para ayan si Sis Best Friend. Meron po tayong video, ipi-play ko lang para yung sinabi po nito ni Browner ng ating general, ng ating military. I-play ko lang po yung video niya para maintindihan po natin, Ito po kasi itong uri ng ganitong mga pangyayari, importante po to. Ito po yung makakasira sa imahe ng bansa natin. Pag atin pong pag hindi natin pag hindi naagapan tong ganito. Sir Gis, magandang gabi po, sir. I-play lang po natin yung video. At ito po yung talumpati ni Browner ng general ng ating military chief of staff, no? I-play po natin.
We would like to unify the organization, our organization, the Armed Forces of the Philippines, into one solid professional organization. Marami po tayong naririnig ngayon ng mga masasabi natin mga destabilization efforts. May mga nagsasabi na dapat palitan ang ating Pangulo dahil sa maraming rason. May mga Ito po yung meron pong grupo kasi no, gustong palitan yung si Marcos at ay palit yung gusto nilang gawing presidente, yung si 'di ba si Sara nga ata, 'di ba? Yun yung gusto nila ipalit, no? Sa process po noon masisira po yung imahe ng Pilipinas, ano. Wala silang pakialam sa imahe ng sa ikagaganda ng ating bansa. Yung kagustuhan lang nila, gusto nilang masunod. Yan po ang mga dapat nating wag suportahan ng mga elemento sa ating bayan. Kasi yan ang makakasira sa bansa natin. Wala na silang iniisip kundi sarili nilang interest, no. Hindi nila iniisip yung bansa natin kung ano yung magiging kalagayan, ano. I-play lang po natin. Sasabi na dapat ay magkaroon ulit ng kudeta. And sadly, some of them were former officers of the Armed Forces of the Philippines. At nakausap ko yung iba sa kanila. Sabi ko sa kanila, sir, you have the right to do that because we are in a democracy. But please, do not involve the active personnel of the Armed Forces of the Philippines. Kaya panawagan ko sa ating mga kasundaluhan, officers and enlisted personnel, huwag tayong sumama sa mga ganitong mga movements. Maraming nag-encourage, hinihikayat ng individual members natin. Once we find out that any one of our active personnel are involved in this, we will act swiftly but judiciously. Okay? So huwag na. Huwag na natin tayong mag-isip. Maawa na tayo sa ating bansa. Let's give our country a chance to move forward to progress. Yan po yung sinabi niya, no? Maawa na tayo sa bansa natin kasi tama po yung sinasabi niya. Bigyan natin ng chance na to move forward para mag-progress, no? Kasi yung mga elemento po na yan, wala pong inisip yan, mga sarili lang nilang kapakanan, no? Sarili nilang interes. Hindi na napagbigyan ng yung confidential funds nila, tapos gagawa ng ganyan, hikayatin yung ating mga kasundaluhan, ano? Kung sino man yan, kaya nga po ako, hindi ko ayaw ko pong i-entertain or suportahan yung mga ganyan, ano, mga kudeta. Kasi sa process po niyan, alam niyo naman siguro, 'di ba, na yung imahe ng bansa natin ang nasisira, no? Hindi stable yung bansa mo. Pag hindi stable po yung bansa, walang mahikayat tayong mga investor at hindi natin mapapaganda yung ating bansa, no? Yung mga tao lang na yan ang gaganda yung buhay. Yung Pilipinas hindi. Tandaan nyo po yan, yung mga ganyang klaseng tao, may kanya-kanya silang interest yan. Yan lang yung gusto nilang isulong, hindi yung bansang Pilipinas, hindi yung interest ng bansa natin. Ilang beses na tayo nagkakaganyan, no? Ginagawa nila kanya-kanyang interest. Hindi yan interest ng Pilipinas, interest yan ng kanya-kanyang mga grupo nila. Kaya ayaw ko pong wala akong sinusuportahan, di ba? Gusto ko lang yung gumanda yung bansa natin. Kasi yung mga grupo-grupo na yan, may kanya-kanyang interest, ano? Ilapag nyo kung ano yung para sa Pilipinas na inyong vision. Ilapag nyo kung paano nyo papagandahin yung Pilipinas. Wala, di ba? Wala silang vision, wala silang ilalapag na data paano pagandahin yung bansa natin. Ibig sabihin po nun, kanya-kanya silang interest, no? Sa sarili lang nilang grupo or sa pamilya nila, interest ng pamilya nila ang nasa utak nila. Wala sa kanila ang ikaganda ng ating bansa, no? Sawa na po tayo. Dapat wag natin suportahan yan mga grupo-grupo na kunwari makabayan pero hindi naman makabayan yan, eh. Mga ano yan, karamihan
'Di ba? Alam niyo na kung sino yung kalaban nating bansa, 'di ba? Isipin niyo mabuti. Pag magyari yan, sino yung matutuwa? Yung kalaban nating bansa, no? Oh. Tapos mawawala na naman dito yung mga investor, mapupunta na naman doon sa Vietnam, okay, babalik doon sa China. 'Di ba? Ganun 'yun. Sisirain nila tayo sa loob. Sisirain nila tayo sa loob ng ating bansa. Kaya dapat mag-ingat tayo sa mga ganyang mga naghihingkayat ng sarili nilang interes, ano? Hindi sa interes ng ating bansa. Ito po, 'di ba, meron mga panatiko kasi ganyan po. Ganyan mangyayari pag sumobra kang panatiko sa isang tao. Gagawin po nilang dahilan. Gusto nilang ilagay si yung Vice President, 'di ba, ngayon ng Pilipinas, no? Yun yung pag matanggal yang si Marcos, yun mapupunta doon eh. Doon yun yung kasunod eh. 'Di ba? Yun lang yun eh. 'Di ba? Sino pa? Alam naman natin hindi na makakabalik si Lenny. Oh. Sino pa nangangarap na makakabalik pag matanggal si Marcos, makakabalik si Lenny? Yun po, hindi po yan, hindi na po yan, si Sara po yan. Kaya huwag kayo magpalinlang at huwag kayo sumama sa mga pakanaan nila, no? Alam na naman natin na pag lulukohin na naman kayo. Oh, tayong lahat, ano? Kaya wag na tayong sumama sa mga ganyang grupo-grupo na may mga kanya-kanya silang sariling interes, ano? Oh. Ito yung interes ng bayan naman, ibigay natin sa bayan natin. Huwag sa mga grupo na yan, sa mga tao na yan. Wala akong iniidolong tao. 'Di ba nakasulat sa Biblia, huwag niyong idolohin yung tao. Kaya ako wala akong iniidolo, no? Diyos lang, no? Oh, kaya ganyan po ang side effect pag masyado kayong panatiko sa isang tao. Ginagawa niyong iniidolo niyo. Ganyan, hindi niyo alam kung may sarili silang kanya-kanya yung interes, ano? Oh. Dito si Sir Gis. Sir Gis, ibigay niyo po yung ano niyo, opinion. Oo, na lang nagsasalita. Yan, Sir Gis. Yung opinion niyo po, sir. Kasi dito, ang opinion ko, patalsiki silang pareho. Pareho sila. Tapos nag-election tayo. Wala naman tayong mapagpipilian dyan. Hindi ba po pwedeng na lang, overall? Overall na lang, wag na yung dalawa. Hindi, lang. Overhaul yung bansa natin. Patasiki, kumbaga sir, baguhin na lang, mag-snap election na lang. Snap election po, sir. Parang ano po yan, sir, para sa akin iba po eh, kasi wala na tayong magawa, maghintay na lang tayo. Karamihan sa atin nagkamali, 'di ba? Yung mga Pilipino, karamihan sa mga Pilipino binoto yung Marcos. Saka hindi naman mangyayari snap election kung walang revolutionary na mangyayari. Ayun po, hinikayat nila yung mga military alam mo ba kung sino may pakanaan yung stabilization na sinasabi? Ay, sino po? Ni Duterte. Kaya nga po. Sinusulsulan niyang di ba, sinusulsulan niyang magkudita yung mga sundalo. Opo. Para pag nagkudita, ang papalit yung anak niya. Kaya nga po. Ngayon, yung mga yun na yun, di ba, nila, pinagdidikit nila doon sa, sila sa TN trio, di ba? Kaya si Browner, ang itinuturo niya na mayroong plot ng destabilization dahil nakuha niya yung nangyaring pagtitipon noong September 21. Di ba? Di ba nananawagan ng si Colonel Odonio ba yun? Yan ang nananawagan ng People's Power. Dahil si Odonio, retired general yan, di ba? Colonel ba? Ngayon, maraming kinakausap niya, nakapuan niyang retired para mag-kodita. Yun ang tinutukoy ni Browner. Yun yung gusto niyang... Ang may pakana talaga dyan, si Duterte.
Hindi, gusto nga nila, sir, na Para ipagdugtong. mapalitan siya, maipapalit yung anak niya. Ano yung makukuha natin dyan sa ganyang klaseng... Wala, kung baga sa wala tayong mapagpipilian dyan. Ay, sir, ano para sa bansa natin sa ganyan? Para yan doon kay Sara Duterte, sa mga Duterte, di ba? Hindi naman para yan sa Pilipinas eh. Yan po yung wala nasa utak na. Wala mapagpipilian dyan, no choice tayo dyan. Kaya wag na lang. Dyan? Wala, talo tayo mga Pilipino. Wag natin suportahan. Wag natin suportahan yung mapakudita man yan, mapaano man yan, talo pa rin tayo. Kaya nga, dapat wag dyan. Ngayon kaya nga sinasabi nila sila mag-oppose. Dapat mag-ingat po ang mga ating mga yung sila Kaenso, sila Sir Toto, yung nagsasabing sila opposition, no? Kasi parang ano yan gagamitin sila, no? Pero hindi naman sa gagamitin sila ng mga Duterte, pero hindi naman sa natin, sa ikaganda ng bansa natin, para lang doon sa mga interest ng Duterte, kaya nilang ngayon sasabihin nila, hindi naman kami ng kudeta, yung mga yan, yung TN Trayo, pwede na sisihin Kaya mag-ingat po. Tama ka doon. Kaya ayoko po sa mga... Nakuha mo yung salita ni Browner. Nakuha niya noong magkaroon ng pagtitipo noong September 21. So ang itinuturo noon, yung mga oposisyon. Yung di ba? At yung Kaya ligtas ngayon, hindi ngayon mapagbibintangan itong mga Duterte. Kaya nga, hindi ba dapat kaya sinasabi ko, ibahin nyo yung umano kayo sa mga Duterte kasi may mga kanya-kanyang gagamitin lang kayo niyan. Di ba sinabi mo nga, yung mga, sino yun? Yung dating ni Duterte, sumasali doon sa rally. Di ba? Sinabi niyo po sir. Si Iglesias. Wag kayong magsasama ng mga hindi niyo kapareho yung adhikain, yung pananaw. Kasi pag magsama kayo ng ganyan, gagamitin lang kayo niyan. Tapos kung ano mangyari, kayo sisisihin. Pwede po kayong kasori, billion yan, di ba sir? Hikayatin mo yung military. Active. Pwede kayong anuhin yan ng rebellion. Hindi mo pwedeng anuhin yan kasi siyempre gobyerno, di ba sir? Tapos isa pa ito sir sinasabi ko sa inyo kahit merong kudeta na yan, pag mag-request yung Pangulo ng Pilipinas ng tulong sa Amerika o sa ibang bansa, kalyado nating bansa, ay tutulungan siya. Ay ma-repel din yung mga kudeta na yan, isipin nyo mabuti na doon na yung power Huwag na kayong maghangad na yan. Pag yung pagkakamali, dapat ayan yung karamihan ng bumoto, yung ganyan ka nga pag magkamali ka ng ganyang kabigat ang boto ng bawat isang Pilipino. Pag magkamali tayo ang magdudusa, no? Dapat hindi maging kagaya ng ginawa ng Hamas doon sa Palestine, no? Sino ang nagdurusa? Pinabayaan nila mamuno sa kanila yung mga Hamas. Alam naman nila Tama ka dyan. Sino nagdurusa ngayon? Di mga tao, di ba? Sila rin. Silang human shield. Sila ang... May pa nga doon server Kaya lalo na pa sa mga image ng Israel, gawa ng binomba ng Israel yung ambulansya. Kaya nga po. Ngayon pala ginagamit ng mga Hamas na nila yon. Ambulance nga po, di ba? Paraan para hindi sila ma-detect. Ambulansya ginagamit nila. Kahit na sir sabihin mo hindi ako aliba ikaw Palestinian ka na citizen Palestinian ka, sasabihin mo hindi naman ako sumuporta diyan sa Hamas. Pero lahat kayo sumuporta man o hindi na Palestinian magdurusa pagdating ng sakuna ganyan, gera. Sino yung magdurusa? Yung mga mamamayan. Kaya wag nating pabayaan ang bansa natin. Huwag nating pabayaan yung Pilipinas na gamitin tayo ng mga ganyang masasamang elemento sa ating bansa, mga makapili, Huwag niyong suportahan yan. Ganyan pag sinuportahan niyo, pagdating ng araw, tayo lahat tayong sumuporta ka man o hindi. Lahat tayong mga Pilipino maghihirap
pati imahe ng ating bansa, no? Kaya dapat ipaglaban natin at huwag tayo magpapalinlang sa mga elemento na yan, ng mga kanya-kanyang interest lang ang nasa utak nila. At saka akala mo pa, kung gaano ka sama, kung gaano kasama ang mangyayari sa ekonomiya ng Pilipinas pag nagkaroon tayo ng kudeta. Kaya nga po, sir. Babagsak ng gusto ang ekonomiya ng Pilipinas. Babagsak yung peso. Sa market na babagsak lahat yan. No? Babagsak agad yan. Tapos mawawalan tiwala yung mga bansa sa inyo. Mawawalan ng tiwala. Hindi nyo nga maayos bansa nyo eh. Ganon isipin nila. Parang rin po yan. Yung imahe nga ng Pilipinas. Kaya nga gusto nilang isabotahe ang Pilipinas para sa ganyan. Isabot sa loob nila tayo titirahin. Huwag kayong sumuporta sa mga makapili. Sa mga sumusuporta sa China. Pag sumuporta kayo doon, makapili na rin kayo. Trader kayo ng bayan. Hindi po ba, sir? Oo. Huwag nating papalampasin yan. Huwag nating papabayaan. Kasi tayo ang maghihirap. Tayong mga Pilipino, lahat-lahat tayo. Pag dumating yung oras, no? Na wag naman sana po magaya tayo doon sa Palestina, no? Sa ginawa ng Hamas doon sa bansa nila. Ako ang ko diyan, ang hinala ko diyan. Mayroon lang gustong guluhin talaga ang gobyerno ng Pilipinas. Yung bansang Pilipinas, process po ng ginagawa nila na yon. Patumbay nyo, Pilipinas po yun. Sabay tayo lahat. Pag tumumba yung gobyerno, sabay-sabay tayo mga Pilipino. Walang magtitiwala na sa ating mga bansa. Ganun, magiging unstable yung bansa natin. Wala na. Kailangan nga stable na bansa, di ba? Kailangan yan yung ating ingatan, yung ating imahe ng bansa natin at yung environment, kailangan stable natin, di ba? Para makahikayat tayo ng mga investor. Ito pa ngayon ang abangan mo, Observer. Baka lalong titindi ang destabilization na rumors. Gawa nung maganda ang naging resulta ng pagbisita ng Prime Minister ng Japan dito sa Pilipinas eh. Kaya nga po, sir. Gagawa ng paraan yan para masira yung imahe natin. Kasi yun palang mga project na iniwan ng China yung tatlong railways, sinalo na ng Japan. Kaya nga po, gagawa ng paraan yan, papagalawin nila yung mga galamay nila dyan sa ating bansa. Para maano tayo. Para masabutahe. Yung galamay nila, yung may interest yun. Sarili nilang interest, hindi yung interest ng bansang Pilipinas. Kaya wag po nating suportahan yung mga ganong tao. Kasi alam po natin, sawa na tayo. Kanya-kanya silang interest lang pinaglalaban nila. Hindi na nila pinaglalaban yung bansang Pilipinas. Gusto na nating umahon. Iangat yung bansa natin. May dalawang bisita. Magandang Kamaklang. Magandang gabi po, Sir Cesar. At saka si Carmen Lee. Cesar Kamaklang in the house. At saka si Carmen Lee, ano na ito? Carmen Lee in the house. Na ito, ano na siya eh? Blue na siya eh. Magandang gabi po sa inyo. Ito po ngayon, sawa-sawa na po ako kasi narinig ko yung ganitong mga balita, no? Paulit-ulit na lang. Sawa na ako nakikita yung ating bansa na yung imahe na sisira dahilan sa mga taong may kanya-kanyang interest at gusto nilang isulong ang interest lang nila dyan sa ating bansa. Hindi nila, wala sa utak nila ang paunlarin at yung ikagaganda ng ating bansa, no, sa interest ng Pilipinas, no. Yung sa utak lang yan, mga interest lang nila at ang mga pamilya po nila, di ba, sir? Nakakabwisit pa ganun, Pamilya lang nila nasa utak nila. Paano ng ibang mga Pilipino? Naghari-harian sila dyan sa Pilipinas, dapat po, meron kasing mga kababayan natin sumusuporta pa sa kanila at pinagtatanggol, pinagtatakpan, no? Mga ganyan tao, hindi mo dapat pagtakpan yan. Huwag mo nang susuportahan, huwag mo pagtakpan at i-booking mo kung ano yung mga pinagagawa nilang masama para lang sa mga pamilya nila, no? Sarili nilang interest yung nasa utak nila.
nakakasawa na po. Nakikita natin ayun na may chance yung Pilipinas, no? Na siguro maging kapareho naman nating mga kapitbahay bansa, umangat yung buhay ng mga tao, no? Pero dahilan sa mga ganitong grupo at mga ganitong mga elemento diyan sa ating bansa, no? Ay gusto nila nang hatakin pa atras yung ating bansa, no? At meron silang mga nagpopondo sa kanila sa ibang bansa. Ano yan? Crab mentality? Sir, ano po alam naman natin kung sino sa nakakakuha yan ng mga pondo, di ba? Pag wala na yung confidential funds, saan sila makakuha? Sa kalaban nating bansa, di ba? Pupundohan yan. Kasi ayaw nilang gumanda ang Pilipinas, no? At ayaw nila, alam nyo na, di ba, sir? Ayaw nila tayong maging maayos, no? Gusto nila alipin tayo nila, no? Sa kanilang ideology. Yung mga taong pinagpipilitan yung isang bansa, no, na hindi naman natin talaga kaibigan, no? Alam niyo naman po kung sino yung kung anong bansa yun, di ba? Pinagpipilitan nila sa mga Pilipino na kaibigan daw natin na bansa yun, no? Alam niyo kung sino-sino yung mga yun na yun. Walang ganong kaibigan na babanggain yung ating Coast Guard. Kaibigan ba yun? Tapos papayain pa tayo sa mga usapan sa ibang bansa, sa mga meeting, sa mga tawag dito, doon yung ating Coast Guard. Sino nga yun, sir? Yung pinahaya doon, sinabi na barbarian daw mga Pilipino. Yung ng ating Coast Guard, di ba? Specialist ng China. Kaibigan ba natin yun, sir? Kaibigan bang bansa yung ganun? Babasasin ka sa harapan ng maraming bansa. Sabihin na kayo barbarian, no? Yan, meron sa ating mga taong pinagpipilitan pa silang kaibigan. Ano yung mga tao na yun na pinipili tayong kaibigan yung ganung bansa? Di ba? Makapili, traidor yun. Ang mga sumusuporta doon, kini-question na dapat i-question ng mga Pilipino. Sino ang mga sumusuporta doon sa pinagpipilitan nila, kaibigan natin yung China? Yun, dapat i-question yung nila, yung pagkatao, at dapat i-trace lahat ng mga mga ari-arian, no, at bangko. Kailangan tingnan kung saan nanggagaling yung mga pera nila, no? Yung labas-pasok ng pera nila. Kasi traidor po 'yan ng bayan natin. Nakakasawa na po, ayun, maganda na pagdating ng meron tayong chance, nakikita natin, tapos magagawa sila ng ganyang bagay, no? Para sa sarili lang nilang interes yan. Wag po tayong magpalinlang, wag tayong magpaloko. At siguro, at yung iba rin po, yung sila Kaenzo, sila Sir Toto na yan, no? Mag-iingat kayo at gagamitin lang kayo nang sasabihin nilang opposition din sila kasama ninyo. Gagawin silang parang pag may magkaroon ng problema kayo ituturo niyan. Tama 'yon. Kaya kanina nililiwanag ni Atty. Enzo na hindi siya akin ang galing 'yon. Kaya nga po, huwag kayong magkipaghalubilo sa mga alam nyo na may connection doon sa kabila, sa kalaban nating bansa. Kasi alam nyo na yun. Basta may mga Pilipino may connection doon sa ating kalabang bansa, mag-ingat kayo. Huwag kayong magpapaniwala. Alam nyo kung ano yung gagawin nyo. Kaya nga po, no? Andyan po, sir. Dahil sa kaya nga po, 'di ba? Hindi nila lang nakamit yung gusto nila, yung confidential tsaka intel fund. Hindi lang nila nakamit, Tapos ganyan yung pinagagawa nila. Diyan mo malalaman ano yung pakialam nila sa atin. Sarili lang nila yung nasa utak nila, sariling pamilya lang yung gusto nilang pagandahin, hindi yung ating mga pamilya, ang mga pamilya ng mga Pilipino. Gusto nyo ba ganon? Mga pamilya lang ng mga makapili ang umunlad?
Yan po yung dapat i-ano natin sa ano natin, sa ating kukote, no? Kasi karamihan, sumusuporta pa rin. Sumusuporta sa mga traidor ng bayan. Di po ba, sir? Oo. Marami pa rin mga nakikita ko, mga sumusuporta pa rin, no? Alam nyo na nga, traidor ng bayan, ni isa sa kanila, sa pamilya nila, walang nagpahayag kontra laban China, kontra China na pahayag, wala, zero. Nasa gobyerno pa natin yun. Naiinitan siguro. Sino po, sir? Nakakabit doon ng pag-ibig. Kaya nga po sir, nakakalungkot po, no, at merong mga ganito, may ganyang tao sa ating bansa, no. Tapos meron pa ako na nabalitaan na news na ano to? Alam niyo ba, sir, yung ano to? SMNI at saka CGTN ng China. Nag-ano sila, nagsanib pwersa. Para yung paninira ng China sa Pilipinas, ipapasa nila rito sa SMNI. Kaya nagsanib pwersa sila. Yung China television ba yun? Opo. Ang ginagawa nila kasi gano'n, yung purpose noon kasi parang legit na television station galing sa Pilipinas tapos makikikollab sa kanila. Di parang mas magmumukhang legit yung balita na galing dito. Pero lahat sila fake news. Kasi ano yun kontrolado yun ng ng Communist Party doon sa China, yung CGTN. Kaya gumagawa talaga ng paraan yung yung Isiminay, China. Si Kibuloy. Gumagawa talaga ng paraan na para magulo ang sistema ng Pilipinas. Ginagamit nila yung freedom of speech, freedom of expression. Yan yung weakness ng yung rin ng madaling matarget ng mga komunista, 'di ba? Yung kasi merong freedom of expression tayo, speech. Yan yung ginagamit nila yan yung hina-hijack nila para sirain yung Pilipinas. Kaya sir, dapat ay nag-iingat at nagbabantay dapat yung ating mga dapat magbantay diyan sa ating bansa, di po ba, sir? Tsaka may balita ko yung hindi mo ba na yan? Ano po? May na bubuong diyan na may sleeper cell daw dito ang China. Yes, yung sleeper cells. Ay sir, lahat naman ng lahat ng bansa, no, yung Amerika, Israel, yan meron mga Russia, Soviet, meron pong ganyan yan. Pero sa atin, sa bansa natin, kung kaya nating masumpo sila. Medyo dumarami at saka nag-aantay na lang ng go signal dapat magbantay dyan sa ating bansa. Yung intelligence natin dito sa Pilipinas, maging alerto. Kaya nga po, dapat yung confidential fund ng DepEd tsaka yung OBP ng Pilipinas doon ilagay sa tamang ahensya ng gobyerno, di ba? Mahirap yung sinasabing kumbaga siya internationally yung sleeper cell na yan Ewan ko po, di ba sa Amerika meron CIA, FBI, sa atin kaya yung pareho nun? Ay dito daw, Nika? Balita ko, nag-aantay lang ng signal yun. Para kumilos. Kasi sino yung, meron ba tayong NBI? Hindi kasi merong nahuli sa... Meron pala, NBI. Kaya may nahuling sa... Ano bang subdivision to? Mamahaling subdivision Opo. Yung sa news yun nakita, dalawang Chinese. May nahuling grupo na Chinese. May hawak na firearms. Puro, may nahuling firearms sa kanila, puro high-powered. Opo. Dapat... Simula yung hinala na maraming sleeper cell dito na nagkalat. Sir, hindi nga lang nabalita masyado yun Yung isang grupo ng Chinese na nahulihan ng puro high-powered na armas. Nandiyan, dapat nga po magtrabaho yun, dapat magtrabaho. Yung Nika ba yan, yung nagbabantay or NBI? No?
Yan lang yun kasi mas marami tayo dyan sa bansa natin yan ilan lang yung makapasok kahit marami yan pugot lahat ng ulo niyan. Sa Amerika merong FBI, CIA, nagbabantay yun sa interes ng bansa nila, di ba? Sa Russia, yung sa Israel, yung Mossad, mas matindi yun. Iba yung mga sleeper cells nun, sir. Mga ano talaga yun, mahuhusay, no? Tingnan natin yung China kung gaano kahusay. Dapat yung ilaan kasi yung tamang pondo doon sa tamang ahensya ng gobyerno natin. Yun lang yun, sir. Diba? Para magawa nila yung trabaho nila na bantayan ng ating interes ng ating bansa, no? Mabantayan nila yung mga gustong isabotahe ang Pilipinas, no? Ayan, kagaya niyan, mga galamay ng China dyan sa ating bansa. Dapat inimbestigahan. O kaya tinititikan. Nagmamasid, Hindi, baka isang araw magugulat na lang tayo. Di ba? Dahil wala tayong masyadong intelligence. Intelligence nga po, no? At saka yung importanteng mga halimbawa, lifeline dyan sa ating bansa. Yan naman yung titirahin ng ano na yan ng mga sleepers yung ating communication system. Yung ating nagkalat nila rito yan? Yung communication and then yung lifeline. Kuryente, tubig, lahat yan. Yan yung unahin yan. Pag gusto nilang isabotahe yung alam na po yan ng ating mga intel community, sir. Kaya lang wala ata silang pondo Dapat doon nilalaan kasi kinukuha sa kanila yung dapat na nasa kanilang pondo. Dapat nasa kanila, kanya-kanya doon sa di ba? OBP, DepEd, napupunta. Ba't kailangan nila ng trabaho ba nila yung ganyan? Trabaho ba ng DepEd na magmasid? Pero kasabot kasi sila sa di ba? Doon sa kalaban nating bansa, di ba, sir? Yan ang dapat ayusin ng ating gobyerno. Itama yung mga pondo, no? At saka sana wag nang suportahan ng ating mga kababayan yung mga makapili, no? Ituro nyo. Sir, bakit niya pala binubuksan may yung sako tapos ilalagay mo sa ulo tapos bubutasan mo ng dalawa? Makapili. Bakit? Ano yung story naman nun? Ba't lalagyan ka na sako? Lalagyan ng sako sa ulo tapos para hindi makita yung muka. Di ba? Di dapat binibitay na yung sir, di ba? O kaya firing squad. Ngayon walang accountability sa ating bansa. Alam na natin kung sino yung mga traidor sa bayan natin. Wala tayong ginagawa. Wala man lang mga Pilipino. Hindi man lang nagsasalita, no? Hindi nila inaanuhan ng accountability yung mga tao nagkakasala, di ba, sir? Ayan yung problema natin. Ayan, gusto nang isabotahe yung Pilipinas tapos yan sila kahit sa mag-ingat yan sila, di ba, sir? Gagamitin yan. Tama. Baka sasabihin niya hindi naman kami nagsabi yung mga yan. Yan rebellion, di ba, sir? Yan yung problema. Tsaka alam niyo naman hindi kayo sinasabi ko na nga po pag merong kudeta, no? Pag humingi mag-request ng tulong sa Amerika si Marcos, siya ngayon yung presidente ng Pilipinas, humingi siya ng tulong, mag-request. Pwede niyang papuntahin dito pa labanan yung yung mga nagkukudeta na yan, di ba, sir? Kahit sabihin niyo pa magpakapi pa kayo doon sa China, papuntay pa yung PLA dyan, yung mga sleepers na yan, ubusin yan. Alam ko naman yung mga unahin yan, yung unahin nila yan, sir, yung ating lifeline ng mga Pilipino, kuryente, tapos yung communication system,
mga telepono, wifi nyo, hindi nyo magagamit yan. Walang kuryente, walang tubig, no? Papasabugin yung mga yung mga tulay. Yung mga Intel communities natin, alam na yan. Kaya dapat suportahan natin yung ating Intel communities at dapat ibigay sa kanila yung nararapat sa kanilang pondo. Di ba, sir? Oo. Kaya lang po yung para sa ating China at mga galamay nito, pang sabotahe sa Pilipinas. Karamihan nasa South, di ba? Sabi nga, sabi ni Browner, South ata yun eh. Sa South daw, sir eh, di ba? Oo. South daw, ibig sabihin, alam nyo na, doon sa Mindanao. Doon siya nagtulumpati, doon sa command, doon sa, doon sa Mindanao. Doon siya nagtulumpati. Sinabi niya doon sa mga sundalo natin na huwag kayong magpahikayat sa mga ganyang grupo, Ibig sabihin, doon karamihan yung nahikayat ng mga sundalo natin, yung naka-station doon sa Mindanao. Di ba, sir? Alam nyo na kung sino yung nandun eh. Yan lang po yung aking mabibigay na comment dyan sa na yan sa news na yan. Ito na po yung sir, dito na po ako sa natin, yung mga pangyayari sa ating bansa ngayong araw, no? Dito sa yung sa news ko, yun ang pinagkukunan ko ng news sa Google News. No. Ito yung di ba? Usap-usap yung PMTGR doon sa kabila eh. Galing nga kami ni best friend doon. Walang kwenta naman pinag-uusapan nila. Walang kwenta. Kaya umalis kasi. Sir, kasi ewan ko, basta mag-ingat lang sila kasi magagamit po sila. Siyempre, gusto rin nila magpalaki. Diba? Karamihan papalaki ng grupo. Mag-ingat po sila at baka may makapasok at baka gamitin sila. At pag magka-problema, sila yung makukulong. Di ba, sir? Dapat nag-iingat eh. May mga kanya-kanyang interest yan. At kasi siguro wala silang intel naman doon. Di ba, sir? Mga grupo lang. Pag pinapasok na yung intel ng kalaban natin dyan, patay. Mga professional na yung gagalaw. At magaling sa tawag dito sa i-distort ang truth, ang katotohanan ng mga intel kaya delikado po at dapat meron din silang mag-iingat sila, yun lang naman masasabi natin, sir kasi di ba kayo din nagsasabi meron sa kanilang sumali doon sa rally nila doon sa nung 21, di ba, sir? May sumali sa kanilang hindi nila nakikita, hindi nila nakakasama, pero sumama, nakisama sa rally nila. Hindi nyo naman nakakasama palagi, tapos biglang sumama, alam nyo na, dapat paghinalaan nyo. May pagdududa kayo dapat di po ba, sir? Oo. Ito palagi ko nakikita, sir, nakikita nyo to sa task ko. Press release. Wala kang TV? Hindi naka-on? Hindi naka-on yung monitor. Hindi mo sinigil, tinatamad ako. Yung press release. Ito palagi sa Senate of the Philippines. Sabihin mo na lang. Yung, ito, basahin ko na lang po. Pero, bulol po ako, pero sana maintindihan nyo. Press release. Bongo continues efforts to promote workers' welfare as his team gives a boost to displaced workers in Doyero, Bohol. Naintindihan nyo po, sir? Palagi ko nakikita yung pangalan ni Bongo na to parang pini-PR, pera ng Pilipinas yung ginagamit siguro nito pang PR niya kasi Senate of the Philippines na bad trip po ako ito po yung sinasabi nyo, sir, nandito na sa news 18 hours ago, 8 hours ago. Ayan ito. Ito po, ayan Chinese Embassy denies China has sleeper cells in Manila. Ayan Dininay na.
Diba? China denies having sleeper cells in Philippines. Oo. Deny? Yung China? Yung China mismo. Oo. Hindi. Yung sila. Siyempre, i-deny nila talaga yun. Oo nga. Oo. Kaya nga, ganun din yung, ganun yung mga ano talaga, CIA nga, di ba? Amerika din, yung style nila yan. Deny. No? Yun nga po yung meaning, kaya gumagamit sila ng special forces, ano? Kung naalala nyo po, sir, yung 44 SAF ba yun yung namatay? Yung ating SAF na namatay, ano? Covert operation po sila, di ba? Yung sa Amerika po, no, karamihan yung mga malalaking bansa, no, pag gumagamit sila ng special forces, covered operation po yun. Kung ano po mangyayari, dinideny lang nila na wala kaming kinalaman. Halimbawa, may mamatay, yung team mapatay, sasabihin nila, hindi sa amin, hindi namin alam. Pero yung nangyari po sa ating SAF 44, masakit po, no, kasi covered operation yun. Tapos na-leak, nalaman lahat ng ating ganun po kasi pag covered, susumpa ka nun, sir, kahit i-deny ka ng gobyerno kasi covered nga, covered operation. Pero ganun po yung masaklap pag covered operation, dinideny ng gobyerno. Pero sila yon. Alam naman natin naman, nasa movie, di ba? Marami mga movies nga, di ba? Pinapanood natin. Yan, yung mga sleeper cells na yan. Kung totoo yan, i-deny lang naman sila ng gobyerno nila. Doon yung palusot. Karamihan i-deny yan. Ayan yung ayan na, sir, nakaano na sa news, ayan na, dininay ng China. Kaya i-deny talaga nila yun dahil expected naman po. Expected naman. Hindi, at saka alam mo ba, ang nangyari dyan sa balitang yun, hindi na i-highlight yun. Mukha yatang may pumigil yung ano. Kasi matagal nang nangyari. Nabalitaan ko na yan. Siguro halos mag-iisang buwan na. Pero hindi lumabas sa mainstream media yun. Pero sir, gusto nyo ibigay ko yung pananaw ko dito? Yung pananaw ko po, di ba, sinasabi nilang sleeper cells, no? Tapos yung nag-leak nito, yung sino ba yun? Yung kay Christian? Sino ba yun? Si Alunan. Di ba? Saan kaninong connection yun? Kaninong tao yun? Duterte. Ano yung may hinala nga ako na parang mayroong pumigil hindi na i-highlight yun Ngayon lang bumalik uli Baka pakanalan po nila yan, sir, para nga takutin yung mga Pilipino, di ba? Hindi kasi kumbaga sa yun ang naging basihan yung pagkakahuli ng grupo na armado ng mga high-powered na baril. So, kasi hindi na i-highlight yun. Kasi sir, kung gusto mong malaman talaga kung spy yan, madali lang malaman yan. Diba? Isa-isa mo yung tatanungin lang sa isa kwarto. Magaling yung Pilipino dyan. May tawag doon, interrogation, diba? Ibibigay yan. Yung tubig lang gagamitin. Amin yan. Gagamitan ng tubig? Hindi ko na, tubig lang. Pwede na. Magaling mga natin dyan. Mga operatives. Pag may gusto silang malaman sa'yo, di ba, sir? Ay, no. Hindi yung mga narinig ko sa Pilipinas yung pag inaano ka ng mga kapulisan natin, yari ka, di ba? Di ba, sir? Malulupit, matitindi yung pag may gustong malaman sa yung kapulisan, siguro bibigay ka agad kung yung gagawin nila na yun. Di po ba, sir? No, destabilization plot. Ayan ito naman yung itong natin 8 hours ago, AFP. No destabilization plot
but plans to upset peace, stability of Marcos government. Yun. Sabotahe. Pareho na rin yun. Oo, pareho yun. Ano ba to? Yun din yun eh. May mga grupo na gusto nilang isulong ang kanilang interes. Ang mga interes nila gusto nilang isulong sa ating bansa, no? Interes nila, hindi interes ng ating bansang Pilipinas, Kanya-kanyang interes yung grupo, interes ng grupo yun. Ayan, no? Tingnan niya, ito pa, sir. Chinese woman escapes from captors. Kasi dyan sa atin, ano to? May kidnapper. Pareho rin nilang Chinese, kinikidnap nila dyan sa bansa natin. Tapos kinukunan ng pera. Ito sir. Ito yung maganda. Ito yung kinakatukutan ng China. Ayan, tingnan nyo po. Sana buksan nyo yung monitor nyo. 1,800 Asian. 1,800 Asian US soldiers in joint military exercise. Nandiyan nag-exercise ngayon sa ating bansa. Ano to siguro US, Korea, Japan, no, at saka siguro sa UK. Sa UK, pati UK nagpapadala ng sundalo dyan sa bansa natin para mag-practice, matulungan yung mga sundalo natin na yung ano nila, yung skills. Ano yung plastic bracelet? Makakabit yung likod, ididikit na lang siya. Ano yung pinag-usapan niya? Ano sabi niya? So, paano ko? Pinahanda ng aso niya yung plastic bracelet. Ano ba yun? Kinain ng aso niya. Ay nako, delikado yan sis. Baka mas mahal yan pa sa pagdadali mo sa ospital yung aso. Nakalulun ng kung ano-ano, di ba? Ito sir, Comelec. Ano to? All BSKE winners with tied votes settled. Ito yung be honest at all times. Yung local X60. Hindi ko alam to. Yung sa barangay, sa butuhan sa barangay. Diyan sa atin. Eto sir. Wala po ba kayo napapansin? Ito di ba nandyan si Kishida. Umalis na nga siguro, di ba? Nung hapon. Ito na, sinabi niya, Japan, Prime Minister Kishida convey sympathy over death of Filipinos in Hamas attack. Yung Prime Minister po to ng Japan na ng simpatya niya sa ating mga kababayan na matay doon sa pag-atake ng Hamas doon sa Israel, no? Pero yung ating mga opisyalis dyan sa gobyerno, parang konti lang nagpapayag ng simpatya sa namatay nating mga kababayan. Di ba, sir? Parang wala akong narinig. Dito sa atin, parang wala. Lalo na yung mga politiko natin, parang wala akong nadidinig sa kanila Tapos, sir, ito marami pa sumusuporta sa Hamas. Ayan, tingnan nyo, meron tayong kababayan na patay. Hindi mo nakita ang balita, nagsalita yung pinuno ng Hezbollah. Hezbollah. Nagsalita kanina. Napakarami palang follower noon. Hezbollah? Ay, yung mga Islam. Lahat sila naman, sir. Pare-pareho sila, di ba? Basta ayaw ko na maraming magagalit dyan, sir, pag dating sa religion. Maraming magagalit sa akin. Magbigay ako ng Pero yun lang sinasabi ko yung miyembro pala niyang Hezbollah. Sobrang panatiko pala yan. Yung sa akin lang, sir, ito yung kinaiba. Yung sa akin na pananaw, yung kinaiba ng Islam at saka Kristiyano. Yung Islam, eye for an eye. Yung Kristiyano, kailangan mo magpatawad. Yun lang yun. Yung masasabi ko. Mahirap magpatawad. Diba? Pag gusto nyo, ano ba gusto nyo dito sa mundo?
Yun lang. Tanungin mo lang eh. Para maging peace. Pili ka. Eye for an eye or kailangan patawarin. Yun lang yun eh. Hindi po ba? May magagalit sa akin kaya ayoko na. Basta yun lang yun. Obserbahan nyo. Yun lang yung kinaiba. At kung ano yung magagawa nun sa kabuuan, sa buong mundo pala. Yun. Pag halimbawa dumami Islam at dumami yung Kristiyano, saan yung mas maganda? Sir. Kayo na. May magagalit sa akin. Merong ano pala to. Ano pa? Glad Comelec won't sue teacher over. Ano to? Ano tong Comelec to prove why teachers back out of poll duties? Umano sa yung mga teacher. Kasi hindi binabayaran ng pang-OT, di ba, sir? Siyempre, yung mga teacher, ayaw nilang bayaran ng pang-OT, di aalis yan sa dun sa eleksyon na dapat demanda ng mga teacher. Kaya nga eh. Tapos sasabihin nila na na bakit umalis daw imbestigahan daw nila kasi umalis yung teacher doon sa Boto. Walang pang-OT eh. Ba't mo pa imbestigahan? Ayun na yun eh. Kayo dapat imbestigahan, di ba, sir? Hindi nyo pinaghahandaan. Ayan na, pang-overtime. Magbayad kayo. Di ba? Bayaran nyo yung OT ng mga teachers. Ano sila siniswerte? Slave na ba? Parang ganun. Slave ka nun eh. Hindi yung babayaran yung nag-OT tapos walang bayad. Hindi sa Japan, hindi po pwede yun. Ito yung ito lang ata yung ito na naman yung China uli, sir. Tayo daw yung nag-intro doon sa nila. Doon sa territory nila. Atin yung Bao di Masinloc tayo raw pumapasok sa territory nila. Alayo-layo doon sa mainland eh. Doon sa nila, sa baybay nila. Ang layo ng Bao di Masinloc. Tapos tayo daw nananakop ng baybayin. Ang layo ng baybay. Ay no. Wala na. Ito lang pala ngayon yung wala nang magandang balita. Wala na po, sir eh. Meron po ba kayo? Ano yung na-obserbahan nyo? Ito lang na-obserbahan ko. Yung sa China at mga galamay nito eh. Pang sabotahe sa Pilipinas, no? Ginagamit nila yung mga mga nagsisimpatya sila sa kanila, sa China, yung mga tao nila, galamay. Diyan sa ating bansa, di ba, sir? Alam niyo na kung saan. Karamihan daw doon nasa south eh. Nasa south ng ating bansa. Alam mo ba, Chibra, kinakatakot ko? Ano po, sir? Dahil napanood ko kanina sa CNN eh. Opo. Pagka ang umintra pala itong Hezbollah, sa bagay, umintra na sila pero hindi pa totally involved eh. Pagka naging total na talaga mga nakakatakot yan. Lalo lalawak ng gera dyan. Ay nga lang po. Marami pala nila eh. Alam niyo po, sir, meron pa akong may mas nakakatakot pa dyan. Isang na-obserbahan kong balita, sinabi ng news outlet doon sa China na etong gera, dalawa ng gera, di ba, yung Ukraine at saka Israel. Kaya ng US pag magkagera pa dyan sa West Philippine Sea. Kung kaya dalawang war front na yun. Di ba? Kasi sa ngayon nga kini-question yung mga aid na dapat ibigay niya sa, di ba, yung Ukraine na ibibigay niya sa Ukraine 61 billion. Pagkatapos sa Israel 14 billion lang. Di halos 75 billion ang maibibigay nilang aid sa dalawang bansa. Kaya ibig sabihin, baka mamaya mabankrupt yung US. Kasi kini-question na rin capability nun eh.
Hindi natin alam kung ano yung mga ano ng pananaw ng analyst nila, no? Pero alam naman po nila yan, sir. Alam na rin nila yan. Kayo ng China, bankrupt ng US. Oo, kaya nga. Parang mauna pa tayo yung China bankrupt eh. Diba sis? Ha? Pero tandaan mo, pwede nila i-slave labor yung mga ano nila, tao nila na hindi pwede gawin ng US sa tao nila. Pwede nilang ano yung maingay yung aso niya, sis best friend, sir. Paano? Kinagat yung ano? Kinukulit siya ng aso niya. Bili mo lang, ano yun? Bili ka na ng spare part. Hindi siya maka-focus. Kinukulit. Ay, no. Yun na yung ano, sir. Yun yung ano nyo. Pareho din naman eh. Hindi lang naman Amerika, yung China rin, di ba? Yung lalo na yung Russia. Di ba? Yung China, mababankrupt. Humihingi naman ng tulong eh. Kaya nga. Yung China rin. Humihingi ng tulong sa China eh. Kaya lang. Ang China lugmok na rin. Huwag nilang kalimutan, hindi lang kasi US, no? Andyan yung NATO, andyan yung UK, di ba? Andyan yung nakakalimutan nila, no? Hindi lang US yan. Oras na gumalaw yung galamay hindi nila makakayanan yun. Ay, yung US maraming kaibigan eh. Ang Japan, ayan pa yung Japan. Ang dami ditong sundalo ng Amerika sa Japan, ha? Dito naka-station yung 7th Fleet. Ang medyo kumakampi sa kabila eh. Pero sa European countries, marami US. Kaya nga po. Nandoon yung UK din po, ha? May mga nuclear weapons din yan, ha? UK, France, Germany. Yung Germany wala, pero yung France tsaka UK may nuclear weapons yan. Kaya balita pa nga, gagawa ng nuclear weapons yung US ng ang halaga ay 10 billion eh. $10 billion. Hindi, tinitest lang po nila kung puputok pa. Tinitesting. Yung Minuteman 3. Gagawa daw talaga. Yung bagong pangalan eh. Papalitin lang yun kasi mabigat yun. -30. Yung nabalitaan ko lang yung Minuteman 3. Ano ba yun? Minuteman. Tinitesting nila eh. Papalit ng Minuteman eh. Ang ipapalit yung worth $10 billion na ang pangalan nung atomic eh. B61-13. Ang galing Sir Gis. Ipapalit nila sa Minuteman. Sir, pa mag-uusap na naman tayo dyan eh. Hindi na naman nila tayo masundan. Hindi nila maintindihan. Kaya nga, hindi nila maintindihan. Kasi nahilig ako sa mga ano eh. Ay, ako din sir eh. Minuteman. Kabisado ko mga yan eh. Kaya nga, ako rin sir. Kaya lang, nag-aalisan sila sir. Baka sumabot sa mga bumba eh. Kaya nga. Alisan sila. Ay, naku. Pero yun nga sir, sinasabi ko baka magkamali yung China. Kaya nga yung miscalculation yung pinaka-delikado. Kasi kaya nga sinasabi nila kailangan may communication yung military, no? Kahit kalaban mo pa. Kasi hindi mo alam, may nuclear din yung Russia, China, di ba? Baka hindi sinasadya, no? Kaya nga. Isang ano mo lang yan. Ewan ko, napanood nyo yung ano. Hindi naman, masyado naman kasi maigpit ang mission niyan eh. Security mission niya masyadong maigpit dahil tatlo yatang may hawak ng susi niyan eh. Yung kung tatlo. Tapos may code pa sir. Yung top secret yan sir eh. Kasi kaya nga, tatlo daw may hawak ng susi niyan eh. Kaya hindi basta-basta ano. Kailangan ano. Kasi yung tatlo pa. May procedures pa, may protocol pa yung hindi basta-basta. Natin dito sa kabila. Sa bagay, mamamalingki ako bukas eh. Ano po sir? Tapusin na natin kaya. Tapusin natin. Wala si best friend, hindi siya makafocus eh. Inaano siya, kinukulit siya ng aso niya sir. Paglinggo kasi ako namamalingki. Ingat po kayo sir sa pagdadrive
Kayo magdadrive, di ba? Magkano na po ang budget nyo sa pamalengke? Ha? Magkano budget nyo sa pamalengke? Sabi ni Al dito, Mm. malapit na raw ang tagutom. Mm. Sabi ko, nararamdaman ko na nga eh. Kasi dati, Paano kung duling? alam ba kung ilan na kaming pamilya? 6 lang. Apat na matanda, tsaka 2 bata. Dati ang pinamamalingki ko, 3,000 lang. Saba, 1 linggo na yon. Ba ngayon, umakyat na eh. Tumaas na. Doble na. Doble. Tumaas na bilihin pala sa atin. Kaya tagutom nun talaga. Kaya tama sinasabi ni Alulalya, tagutom na eh. Tagutom na. Pero na doble. Pagkatapos pagka nagkakarga ako ng gas dati, ng diesel dati, 1,000 lang, okay na. Ngayon, kinakailangan 2,000-3,000. Taas na. Doble. Kaya sobra na talaga. Grabe na ang mahal ngayon. Kaya tayo, tinatawa lang natin yung pero sa mga medyo nasa ibaba mahirap talaga ng buhay ngayon. Kaya nga po sabi ko doon na nag-usap kami ng kapatid ko, di ba, yung naninews na kasi UFO na totoo. Totoo daw yung UFO, alien. Alam niyo po yun, sir? Yes po. Oo. Ngayon sabi naman ng mga UFO pero yung gobyerno daw natatakot baka magpanik yung mga tao. Yung mga kaya ayaw nila ipaalam. Hindi, mayroon pa ng chismis dyan na ang National Aeronautic Space ba yun? NASA. Mayroon daw nakikita na hindi lang sinasabi sa hindi lang nila nire-reveal dahil para magpanik ang tao. Mga tao. Matagal ng balita yan pero sir ano kaya yung nakikita? Ayun, totoo na nga daw merong UFO. Pero sabi ko sa kapatid ko, pag doon yan sa probinsya natin, sasabihin niya ng mga tao doon, ano naman ngayon kung totoo yung UFO, makakain mo ba yan? Ganun yung mga Bisaya, sir. Sabi, wala na silang inisip kasi full, na sila sa buhay nila, no? Yung na talaga, wala na nga makain, di ba? Ano ngayon, sasabihin niya, kahit pakisabihin pa ng gobyerno yan ng totoo nga talaga UFO, ano pa kaya alam ko dyan? Nakakain ba yan? Sasabihin ng mga Bisaya. Ganun po doon sa probinsya namin, sir. Kaya okay lang siguro. Ano na nila yung UFO, no? Ilabas na nila kung totoo or hindi. Di ba, sir? Kasi hindi na magpapanik yung mga tao. Full na sila sa pang-araw-araw na buhay, ano? Wala na makain kasi mataas yung mga bilihin. Yung mga na-interview doon sa New York, Di po mahal yung mga rent ng mga bahay doon sa New York. Ngayon sabi, in-interview sila. Alam niyo ba yung news na totoo yung UFO? Ngayon sabi naman, bakit naman ngayon kung totoo? Mababayaran ba niyan yung rent namin ng bahay? Ganun na yung ng mga tao. Yung wala nang parang excitement na yan, no? Sa UFO kasi sa hirap nga ng buhay. Ganun po yung nangyayari. Kaya kahit na ano pa mangyari na hindi yung unahin ng mga tao yung pagkain nila pang araw-araw, di ba? Yung buhay nila. Wala namang ngayon kung totoo nga UFO. Makakain ba yan? O kaya mabayaran ba niyan yung rental nila, di ba, ng bahay? Maano na yung UFO pa yan. Matagal na po, di ba? Pero andyan na nga po yung yung 3 piloto ata yun. Piloto ng hindi, 2 piloto tapos isang Intel kinu-question na sa Congress doon sa Amerika. Sinasabi nila totoo yung nakita nila yun. Wala yung mga tao, wala nang pakialam, wala nang excitement. Parang natabunan na. Kasi yun nga, sa hirap ng buhay ngayon, di ba, matataas yung mga bilihin. Paalam tayo. Kaya good night sa inyong lahat. Good night, Sir G, his best friend.
Dalawang at saka Best friend. nasa baba, sis Mayam. Tapos sino pa ba? Yun na dyan, si Sir Al, sis Lady Bird. Maraming salamat po sa pagpunta. At magandang gabi po. Bukas po ulit, sir. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa lahat.